patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mahal na mahal ko kasi siya eh. Sabi niya mahal niya pa rin ako pero parang hindi ako naniniwala. Sana hindi ka na nagpunta ngayon dito. Salamat ah. Suot mo pala. Alam mo naman siguro ang ibig sabihin nito, di ba? Gusto ko maging masaya na ang buhay mo. Tama na yan. Baka maiyak ka pa. Ganito na lang. Buti pa, mag-move on ka na. Kalimutan mo na yon. Mrs. Park? Teka, anong ginagawa niyo ngayon dito? Ay, naku po. Mr. Lee, mauna ka ng maupo. Ay, nandito ka rin pala. Kasi meron kaming kailangan kausapin dito eh. Tayo. Tayo. Oo nga pala. Gusto ko ipakilala sa'yo isa ko pang anak. Hindi ko pa kasi siya napapakilala sa'yo. Hindi ko kasi siya naisama noon, kaya ngayon mo pa lang siya makikita. Kasi dati, nagpunta siya dun sa mga biyanan niya. Kaya hindi na siya nakasama sa akin. Magandang araw po. Hi, nice to meet you. Sana ituring mo na rin na parang tunay na kapatid mo si Andrea, ha? Dumaan na kaya kayo sa bahay namin. Tutal, nandito na rin kayo sa malapit. Ay, naku, hindi na, wag na. Naku, kasi kailangan na rin namin umuwi kagad eh. Nga pala, matanong ko lang, bakit nandito ka? Sinong pinuntahan mo? Kasi meron akong imi-meet na tao dito. Meron kaming kailangan pag-usapan ng family lawyer namin. Company lawyer siya, nagtatrabaho din sa asawa ko. Ganun ba? Oh. Pasensya na. Mami. Oh, Angeline, ipakikilala kita. Ay, nako. Ang ganda-ganda talaga ng kapatid ni Andrea. Parang magkahawig pala kayo ng ate mo, no? Uy, Ma. Magkapatid sila ni Andrea. Tama bang tinig ko? Oo. Kapatid niya yung bruhang babae yan? Anong sabi mo? Sino bruha? Oh, Diyos ko! Yari kami. Akala mo palalampasin namin ang ginawa mo. Ididimanda ka talaga namin kapag hindi mo binayaran ng bill sa ospital at yung trauma ang inabot ng anak ko. Ipakukulong kita! Tandaan mo yan! Nako, nakakatawa naman ano. Magkakilala na pala ang pamilya natin. Ngayon lang natin nalamang nagkita na pala dati itong mga bata. Nakakatuwa ba to? Bad news to, no? Tama ho ang anak nyo. Bad news talaga na makilala ko siya. Ang yabang-yabang pala niya, no? Kita nyo, tinawag pa niya akong bruha sa harap nyo. Angeline. Madaldal din pala tong anak mo, no? Pareho sila. Pareho siguro kayo ng ugali ng anak ko, kaya nag-abot kayo noon. Pareho kayo mainitin ng ulo, no? Sa totoo lang, madali ring magalit tong batang to, eh. Balita ko, tinahipay ang sugat niya. Naku, pasensya ka na talaga sa nangyari, ha? Sigurado ako nagalit na galit ka nung mabalitaan mo yung nangyaring yon. Biro mo, nagalusan ang mukha ng anak mo, no? Sabi niyo, tama lang yun sa kanya. Hoy! Sabi ng doktor, hindi naman malala yun. Pero para sa akin, masakit ang nangyari. Hindi ko matanggap
na kinailangan pa magkasugat ng anak ko nang dahil sa away nila. Ay naku, ganyan talaga tayo mga nanay, hindi ba? Alam kong gagaling din na sugat niya, pero magkakapeklat na ang magandang mukha ng anak mo. Ay, kawawa naman siya. Naiintindihan ko nararamdaman mo. Pero, alam mo, darating din naman ang araw na makakabawi kami sa pamilya nyo. Alam ko magiging mabuting asawa ang anak ko. Ay, sigurado nga habang buhay niyang mamahalin at paliligayahin si Andrea. Di ba? Di ba? Talaga ng mukha ng babaeng to. Hindi man lang siya humingi ng tawad sa kasamaang ginawa ng anak niya. Kakaboyse talaga. Itsura pala ng mukha niya, hindi ko na maiwasang maasar. Ito bang pamilyang kabibilangan ng anak ko? Ay, naku, sasabog na yata ang dibdib ko. Kahit na mamatay ka pa ngayon sa sobrang asar, sorry ka na lang, wala ka na magagawa. Wag na natin alalahanin yung mga nangyari sa kanilang dalawa. Isipin na lang natin kahit nag-away sila, magkakalapit din ang loob nila. Huwag tayong mag-alala. Balang araw magkakasundo rin sila, hindi ba? Ano magkakasundo? Hindi ko kaya magkaroon ng kaugnayan sa mga katulad ninyo. Humanda kayo sa akin ngayon, tapos na maliligayang araw nyo. Ibig sabihin, hindi na pala kailangan kausapin ni Kimberly yung abogado nyo. Dahil magkakilala naman pala tayo, hindi ba? Ay, nako, pasensya na kayo ha. Naabala pa tuloy kayo. Angeline, halika na. Mommy! Mrs. Yu! Tumigil ka na. Alam mo, nagdalawang isip na ako. Hindi ko na hahayaang makasal si Andrea sa anak mo. Ayoko magkaroon ng kaugnayan ng pamilya natin. Puuna ang pasya ko. Naku, teka muna! Paano yan, Ma? Anong gagawin natin? Ay, Diyos ko po naman, yari kami. Ano ngayon ang gagawin natin? Ilang araw na lang ikakasal na sila. Andrea. Ano ka ba? Smile ka na. Huwag ka na malungkot. Ang kulit mo naman. Wala ako sa mood para makipagbiruan. Kalimutan mo na yung singsing ni Mama. Hanggang kailan mo ba iisipin yun? Tama na nga yan. Sabi ng mama mo, family heirloom daw yun eh. Baka magalit yun pag sinabi kong nawawala. Ganito na lang. Kakausapin ko siya. Ako nang bahala. Tumigil ka nga, wag mo munang sabihin. Baka lalong magalit sa akin yung pag nalamang pinagtatanggol mo pa ako. Ang cute mo kapag nagagalit ka. Ang sarap mong kulitin. Ano ba? Nakakainis ka na ah. Ang kulit mo. Binasa mo tong labi ko Siguro gusto mong ikis kita, no? Tama na, tumigil ka na. Sige ka, ipapakain ko na lang sa mga fish tong kamay mo, ha? Ano ba? Tama na. Huwag mong ako ipakagat dyan. Ayoko na. Huwag kang maharot. Tawa ka muna. Okay na. Yung totoong tawa. Hindi ganyan. Yung totoong tawa. Kita mo? Ang ganda-ganda mo kapag nakasmile. Huwag mo na alalahanin yung nawawalang singsing, ha? Oo na, sige na. Alam mo, pagkasal na tayo, pangarap ko makapasyal sa iba't ibang lugar. Mag-resign na kaya ako sa trabaho para masama kita sa pamamasyal. Mukhang mas masaya yun, di ba? Mag-promise ka sa akin, sasamahan mo ako mag-travel. Hello, Angeline, bakit? Ano? Kailangan ko na umuwi sa bahay? Ano bang sasabihin mo? Baka niloloko mo ko, ha? Magagalit ako sa'yo pag hindi totoo yan. Anong emergency? Sabihin mo na nga kasi. Hindi ako nagbibiro, ate. Sasabog na sa galit si Mami kaya dapat umuwi ka na dito. Ano? Baka hindi na matuloy yung kasal nyo. Bakit mo sinasabi yan? Angeline, naguguluhan ako sa'yo, ha? Bakit hindi pwedeng matuloy ang kasal namin? Ano? 숨이 그대 눈물이 나를 힘들게 하고